So mga sangkay, isang malaking revelasyon ang pinakawalan ngayon ni Tulfo. At dito mga sangkay, magugulat po ang buong bansa. Pag-usapan po natin ito. Alam nyo guys, pasalamat talaga tayo na booking ito ni PBBM. Kasi kung hindi, hanggang ngayon mga sangkay, tuloy-tuloy po ang ganitong klaseng kalakaran. No? Yung patungkol po dito sa mga project, hindi lamang po flood control, no? Hindi lang flood control, kundi yung mga project mismo, mga sangkay ng pamahalaan, tulay, kakalsadahan, flood control at marami pa pong iba. Na kung saan mga sangkay, talagang pinaglalaruan lamang. Totoo yun, pinaglalaruan lamang mga sangkay. At alam nyo, yung budget, talagang matindi po yung pagkakakurap. At ngayon nga mga sangkay, mas maliliwanagan tayo kay Raffy Tulfo. Kanya po itong isiniwalat ngayon mga sangkay na talagang mas malinaw kung paano po yung budget mula sa pinakaitaas nababawasan hanggang sa pinakababa hanggang sa barya na lamang po ang ipapagawa. Kaya substandard. Ito pag-usapan po natin yan. Anyways, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.55 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na nga mga sangkay, ang tingnan po natin. Ay nako. Paano daw po kinakatay at niluluto ang flood control projects? Ayan Paano? Eto. Sobrang liwanag na ito mga sangkay at noon pa man, marami pong mga katulad natin ang naiintindihan ito. Noon pa, kumbaga ito na po yung sinasabi natin, grabe yung pondo. Halatang barya na lang ang pinampagawa. Ngayon ito mas maliwanag. Isiniwalat po ito ni Senator Raffy Tulfo. Maraming salamat Mr. Chair. Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po mahilintulad sa karneng baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At Dire-diretso muna natin pakinggan po natin. kung paano po ito kinakatay, sinachap-chap at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, and program sa Region 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagngalan Mr. Gerald Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang kumpanya na nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigay ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga kontraktor, of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR o VAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan bids awards committee at kung ano na pa. So 3.5%. I-add nyo po yan total 86.5%. Magkano lang po napupunta sa project?
13.5%. Ganun po yung kalokohang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang, Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report. Dinodoktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee to sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pacanan doon sa isang proponent. So, ibig sabihin, ito si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang director sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming Grabe. Nakita niyo mga sangkay kung papaano po yung malaking budget nagiging isa na lamang pong barya sa pinakababa. Isipin niyo mga sangkay. Ito pakinggan po natin ulit. salamat, Mr. Chair. Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po Pakinggan niyo tulad kung magkano yung budget. sa karneng baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, sinachap-chap at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng say 20 billion pesos Grabe. mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Grabe yan mga sangkay. So 20 billion. From 20 billion, bababa po siya ng bababa. Nakita nyo, umabot ng 5 billion na lamang. And from 5 billion, babawasan pa po yan ng sobrang lala. So ang matitira magkano na lang? Barya. Kaya hindi po nakapagtataka mga sangkay, mga nakita ni PBBM. Yung ganito na lamang po kaninipis na mga semento ng flood control. At mas maliliit pa po sa daliri na mga bakal na ginagamit. Hindi na po nakapagtataka yan. Kasi tinipid na. Grabe ang korupsyon. Alam nyo, kung hindi pa nagsalita si BBM, wala to mga sangkay. Mananatiling kalakaran to at connected, well connected. Ito mga politicians. Kasi sila po yung nagpapalusot niyan. Papunta sa mga kontraktor at mayroon pong kickback. Ganyan po katindi, mga sangkay, itong kakupalan ngayon nitong mga opisyal, hindi lamang politiko, kundi iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Hindi lusot dito yung mga bata ni PBBM. Sa baba, kasi hindi po alam ni PBBM yan. Hindi po niya maano yan, mga sangkay. Pero ngayon, kinakabahan na yung mga yan. Kinakabahan na yung mga yan. Kasi nga po, ngayon, kinakalampag na sila ng presidente. Nasa first wave pa lamang po tayo. Wala pa po yung second wave. Ang second wave, mga tulay at kakalsadahan na po yan. Susunod. Ganyan po kalala, mga sangkay. Isipin nyo, from 20 billion going to 5 billion and from 5 billion, mahiging magkano na lang? Babawasan pa po ng ilang percent yan. Nakita nyo, may 20%, may 18%. Magkano na lang ang matitira niyan? So, sa madaling sabi, ang proposed budget hindi na nasusunod. Nagiging, kaya nga yung mga kalsada, mga sangay, tingnan nyo yung mga kalsada. Bakit lubak? Kahit sa Metro Manila, i-check nyo sa Metro Manila. Ang daming lubak, di ba? Bakit lubak? Kagagawa lang lubak agad. Nadaanan lang ng ulan, lubak agad. Anong ginawa nila sa Metro Manila? Substandard ang pagpapagawa ng kalsada nila. Kaya pagkatapos ng ulan, talagang lubak ka agad. Ganun po ang mangyayari dyan. Nakakapanglumo, di ba? Ang bihira, ganyan po yung kalakaran ngayon. So, buti na lang isiniwalat ito ni PBBM. Hindi po kasi yan masusugulan eh.
Kasi kung ibang presidente yan, magtatanga-tangahan na lang kasi may abot eh. Bigyan lang ng ilang bilyon yan, huwag ka na magsalita, sir. 'Di ba? Sa madaling sabi noon, ang mga presidente papit. Papet na papet ang mga presidente gamit ang pera. Pero ngayon, mga sangkay, hindi po. Paano nila susuhulan ang mas mayaman pa sa mga bilyonaryo sa Pilipinas? 'Di ba? Paano nila susuhulan si PBBM kung mas mayaman pa po siya sa mga bilyonaryo sa ating bansa? No. 'Di ba? Pambihira, mga sangkay. Nakakaano to. So ano po ang inyong opinion? Ngayon, pinapakita ni Senator Raffy Tulfo. Pero may idea na po tayo nito noon pa man, mga sangkay. Pero hindi, wala naman po tayo boses. Unlike sila Senator Tulfo, pag nagsalita, yung mga opisyal talagang sasabog yan. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.